guilty. Sige na nga, guilty na nga ako. Ano ang mga negosyong nagpasabog ngayong taon? Negosyong pagkain na bago, mainit-init at kakaiba. Naglalagablab pa ang kita. Kumusta naman ang kita? Sa ngayon po, kumikita po kami ng mga nasa 5 to 6 digit kada buwan. Kikita ka raw ng malaki if you think outside the box. Yan ang mga negosyong inspired ng ating everyday needs na hatid ay profit to the max. Very happy talaga. Ikaw na yung boss eh. Ang kinikita namin, nakaabot na siya ng 6 digit kada buwan kasi 3 ng branch namin. Nagkaroon ng buyer na isa, hindi ako tumigil that time. Wow ako sa success. Presenting ang 10 paboritong negosyong nag-trending at nag-inspire. May mga pasabog na produkto, nakakagutom na pagkain, at mga serbisyon talaga namang nakaka-wow! Kaya huwag kayong bibitaw. Lahat na yan sa Pera Paraan! Susunod sa Pera Paraan! Ngayong holiday season, narito muna ang mga negosyong mainit-init na pagkain. Naglalagablab pa ang kita. Abangan mamaya! Para pumatok ang negosyo, mag-offer ng bago. Mula sa kape na gawa sa bigas hanggang sa sinigang na ulo ng dinosaur. Bago pa man makigulo sa kaliwat ka ng kainan ngayong holiday season, narito muna ang mga negosyong mainit-init na pagkain. Naglalagablab pa ang kita. Kahit wala raw lechon ngayong Kapaskuhan, sa mga maiinit na putahing may bagnet, tiyak, solved na! Kapag pupunta kayo ng norte, madadaanan nyo ang bayan ng Sudipen dito sa La Union. At kahit nasa dulo na ito ng probinsya, hindi pwedeng palampasin ang ipinagmamalaki nilang bagnet. Intayon! Ang crunchy at juicy Ilocos bagnet, mas pinasarap pa sa iba't ibang luto nito. Not 1, not 2, but in 7 bagnet ways. Vacation house po namin dati to kasi from Quezon City po kami, pero taga dito ako talaga sa Sudipen. Okay. Para kang bumalik nung sinaunang panahon di ba? Yung mga gamit nila dito, para mga antique. Gusto ko po yung pag pumunta yung mga tao dito, probinsya yung madadatngan nila. Oo. Kung uuwi ng probinsya, hindi pwedeng hindi kumain. Yung mga tao, pag yung pumupuntang La Union o kay Ilocos, ang hinahanap talaga nila is bagnet. Kaya doon na namin napagtanto gumawa ng iba-ibang version ng bagnet. Kung choosy kayo sa pagkain, huwag daw mag-alala dahil iba't ibang putahing bagnet ang pwede mong pagpilian. Una na riyan ang kanilang bagnet sisig. Bet mo ng sabaw, heto ang sinigang na bagnet. Pangatlo sa listahan ang kanilang KBL o kamatis, bagoong at laso na bagnet. Hindi rin mawawala ang kanilang dinakdakan. Ito ang kanilang bagnet fried rice. Pasok din sa menu ang kanilang pinakbet with bagnet. And save the best for last, ang kanilang bestseller na kare-kare. Hindi ko alam ang uunahin ko ditong tikman. Sarap! Sarap! Kumusta naman ang kita? Okay naman siya, pagbigay aliw. Nakakapagbigay. Importante nakakapagbigay aliw. Mawawala ba naman ang mga pagkain may sabaw sa ganitong panahon? Kahit ang Japanese food na ramen, ginawa na rin ng timplang Pinoy. Ang kanilang Filipino-style ramen, ginagamitan ng miki at bihon na noodles. Hindi chashu, kundi hinimay na karne ng baboy ang nilalagay na toppings. Naglalagay din sila ng ordinaryong nilagang itlog sa halip na marinated. At pagdating naman sa sabaw, ginawang mas creamy at savory. Hindi po siya magiging affordable kung i-maintain po natin yung usual na ramen, which is ranging from 300 to 400 pesos, yung normal po sa mall. And meron din po namang mga ramen na low budget and ranging from 100, pero hindi po sila Pinoy style. Ang inspirasyon nila ang nakasanayang pagkain ng pamilya ni Ian, ang pansit lang-lang. So yung lang kasi usually siniserve sa amin during cold weathers and rainy seasons kasi nga para siyang staple food namin. Siya yung equivalent namin as sa sopas or ramen para mas maging affordable but with a twist. At first po, medyo yun nga po yung naging challenge namin. Nahirapan po kami siya i-introduce. Hindi na po namin siya pinapakilala as lang. Talagang pinakilala na lang po namin siya as Pinoy Ramen para po talaga makilala pa siya. At ngayon, ang kanilang Pinoy Ramen, maliban sa kanilang pwesto, tinitinda na rin nila sa isang school canteen sa kanilang lugar.
nasa ano na po kami, 40,000 per month po yung net namin. Tapos yung gross po, so maabot kami ng 90,000 to 100,000 po. Pag may naisip po kayong business, lalo na sa panahon ngayon, pag unique po, parang i-push nyo na agad. Susunod sa Pera Paraan. Usapang sabaw na rin lang dito sa Silang Cavite. Tila makukulong ka raw dahil sa sabaw. Usapang sabaw na rin lang dito sa Silang Cavite. Tila makukulong ka raw dahil sa sabaw. Guilty! Sige na nga, guilty na nga ako. Guilty sa overeating. Ako, Miss Susan, kayo naman kasi, hindi naman kayo maawat sa pagkain. Hep, hindi talaga ito kulungan mga kahosa, mga kapuso, kundi isang kainan na binibisita dahil sa kanilang beef pares at shabu-shabu in one. Bakit mo pinagsama? So ma'am, kasi ma'am ako ay mahilig po ako sa pares. Pinatry ko siya ma'am sa shabu-shabu kasi parehas ko siyang gusto. Kaya po naging pares shabu-shabu. Kaya po pares shabu po. Paano mo naisip na magkiklik siyang combination? Una, kakaiba, bago. Then yung effects mo nung sabaw ko na parang nagpa-fountain. Nung una kasi tent lang kami. Oh, Opo, wow. then nag-uniform kami ng parang preso. So, nag-isip ako ng bagay na itsura ng restaurant dun sa team ng preso. Kaya nagsama po kami sa kulungan. May regular pares shabu sila na may glass noodles, mais, tuwalya, repolyo at sabaw sa halagang 60 pesos. Pangmalakasan naman ng kanilang overload na present ang lahat ng ingredients for only 130 pesos. Pero ang bestseller ang kanilang super takal na version ng overload na good for sharing. Kada buwan kayang kumita ni Marwin at M ng 150,000 to 200,000 pesos mula sa kanilang mga negosyo. Laksan nyo lang yung loob nyo para sa business. So, dapat gusto mo rin yung ginagawa mo, hindi yung uso lang, hindi yung makikitrend ka lang gagayahin mo. Dapat sa'yo mismo, alam mo at gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Mga kapuso, may mga pagkain tayong titikman. Kailangan ko lang daw hulaan kung ano ang pangalan ng pagkain na ito at kung saang bansa ito galing. Kailangan hulaan ko kung saan galing bansa. Mexico ba to? Quesadilla! Shawarma! Okay, ito naman. Ako, familiar sa akin to Ay, diba ay Thailand? China! Bao! Oh, kitang-kita nyo naman yung beef pares. Ang lutong! Iya, magkamalaglag. Madalas din sinasabi sa mga Chinese restaurant to, crispy noodle. Sa Cubao naman, mala around the world ang gimmick sa pares. Kaya mga kapuso, ito titikman naman natin ang OG, original pares, beef pares. Kasama natin si Chef Isaac. Ayan, siya ho ang nasa likod ng mga masasarap na pagkain na tinikman ko kanina. Ito yung kanya original na pares. Wow, sa presentation pala, talagang kakaiba doon sa mga pares na nakikita natin, ha? Yun nga. Masarap nga. Ang pares ni Chef Zach, walang masyadong sabaw. Hindi po siya yung soupy na ano. So it's asado style na. So bakit nyo naisipan na yung pares nyo, yung beef pares, isinama mo doon sa iba-ibang pagkain na galing naman sa ibang bansa? Ang beef pares po kasi is one of my favorite comfort food. So, ginamit ko po yung influence ko sa pagiging chef sa mga iba't ibang cuisines na natutunan ko all throughout the years. And inisip ko, saan babagay yung beef pares? Sa ngayon, aabot na sa 20 ang pares fusion dishes na ibinebenta sa restaurant na ito. Very happy talaga, syempre, na ikaw na yung boss eh. Yung item na gusto mong ilagay dyan, ikaw masusunod. Ito yung lasa niyan, ito yung ingredients na gagamitin ko, ito yung kalalabasan niyan, ito yung message ko para sa customer ko. Napaparating ko na kung ano talaga yung luto ko. Ngayon, kumikita na raw sila ng 5 digits kada linggo. To open a restaurant, kailangan malawak yung pag-iisip mo. So, you have to use your imagination in creating dishes. Kailangan
tuloy-tuloy ka lang, push lang ng push. Kasi maraming problema talagang dadaan, pero magiging leksyon yon at saka yun yung magpapalakas eh. Sa negosyo, creativity is the key. Maaaring simple sa unang dinig pero kung sasahugan pa ng gimmick, pipilahan yan at babalik-balikan. Susunod sa Pera Paraan. Para pumatok ang negosyo, mag-offer ng bago. Mula sa kape na gawa sa bigas hanggang sa sinigang na ulo ng dinosaur. Isa sa mga siguradong paraan para pumatok ang negosyo, mag-offer ng bago. Mula sa kape na gawa sa bigas, laman loob na ginagamitan ng kape, kakaibang lechon, hanggang sa sinigang na ulo ng dinosaur. Kawawa naman yung dinosaur. Talaga ba? Seryoso? Sinigang na dinosaur? Paano natin matitikman ang sinigang na dinosaur? Lahat yan naisip gawin negosyo ng maaabilidad nating kapuso. Ang say nila, malaki ang kita sa kakaiba. Saan ba natin sisimulan? Di sa kape. Sa cafe na ito sa Quezon City, hindi coffee bean o buto ng kape ang ginagamit, kundi butil ng bigas. Ito raw ang main ingredient ng mga produkto ng 44 years old na si Joseph. We come up with this idea na bakit hindi natin ibalik yung nakaraan. Binusang bigas talaga ang ating kape. Wala raw perang pangpuhunan noon si Joseph, kaya naisipan niyang mangutang ng 20,000 pesos mula sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Okay umutang, but you just have to make sure na yung gagawin mo na utang na yun is you know when to pay them on time. Guilt-free while drinking coffee ang sigaw ni Joseph. Bukod kasi sa mga benepisyong ibinibigay sa ating katawan ng kape na mula sa bigas, stevia ang nagsisilbing pampatamis sa kanilang premium drinks. Masarap nga! Hindi siya matapang. Higit sa lahat, hindi siya masyado matamis. Ang mumunting kape na gawa sa bigas, pumapalo ang kitang mula 400 hanggang 500,000 pesos kada buwan. You have to have high-quality products so that your customers will keep coming back to you. Ang Cebuanang negosyante na si Delfa, kape rin daw ang sikreto kung bakit dinadagsa ang kanyang negosyo. Ang kanyang tinda hindi inumin kundi laman loob ng baboy na ginagamitan ng kape. Ang kanilang bestseller, itong tumbong o puwita ng baboy. Pero, hep, wag mandiri ha. Mabusisi nila itong inihahanda. Kaya ang resulta, bestseller ng Delfas Tunggolan ang tumbong. Lagi kong in-order yung tumbong. Hindi ko ma-explain kasi masarap pa. Masarap lang. Sausawa na may sibuyas, pati sili at kalamansi. Ugasan ng 4 na beses sa mga laman loob o hanggang luminaw na ang tubig. Habang ang tumbong isa-isang babaliktarin para siguradong malinis. Labas hanggang loob. Dito na nila ginagamit ang kanilang secret ingredient, ang instant coffee. Instant pampatanggal din ng lansa at amoy. Yung sa papa ko noon nag-ano siya ng mga karne, hindi namin binibenta, yung kinakain lang. Nilagyan niya ng kape. Yun, nilagyan ko din yung kape. Ang life hack na ito dahilan para patuloy pa ring mamayagpag ang Delfas Tunggolan sa loob ng 17 taon. Ngayon, ang kinikita namin sa sa Delfas Tunggolan, nakaabot na siya ng 6 digit kada buwan kasi 3 ng branch namin. Pero ang tagumpay ng negosyo, naabot din dahil sa pagiging hands-on ni Delfa. Pag hindi mo love yung ginagawa mo, wala talaga, walang mararating. Kung ang Cebu ay may tumbong ng baboy, ang ibang probinsya may mga pambatong local delicacy rin. Ang ilan dito matitikman sa iisang lugar dito sa Metro Manila. Nariyan ang tapang kabayo mula Batangas, pigar-pigar mula Pangasinan, sinuglaw mula Mindanao at ang lechon rabbit mula Europe. Lahat ng mga pagkain yan at iba pang native dishes ng iba't ibang probinsya matitikman dito sa Mandaluyong. Ang nakaisip ng konsepto ng kainan, ang seaman na si Edwin Son. Iba-ibang kasama ko na sa barko. Pag gumagawa sila ng pagkain, tinatanong ko sila kung ano yan, kung saan gawa. Doon ko naisip yung concept na ba't di ko dalhin to sa Manila, na kahit di pumunta yung mga taga Manila sa kanila, matitikman.
Mula sa naipong pera sa pagbabarko, namuhunan si Edwinson ng 50,000 pesos sa negosyo. At kahit na nga 4 na buwan pa lang, nagbunga naman na raw ang lahat ng sakripisyo nila rito. Sa ngayon po, kumikita po kami ng mga nasa 5 to 6 digit kada buwan. Malinis na po. Ang ilan sa kanilang bestseller, ang balbakwa ng Visayas at bulkachong ng Davao. Pero sa lahat ng mga produkto nila, ang lechon rabbit daw ang pinaka-kakaiba. Ayon sa mga pag-aaral, healthier option din daw ang rabbit meat dahil mas mataas ang nakukuha ritong protina pero mas mababa ang fat. Ang kanilang mga produkto mabibili ng 128 hanggang 148 pesos. Only rice na raw yan. Yung order ko is yung tapang kabayo. Yung lasa naman niya is masarap. Parang wala namang pinagkaiba yung sa chicken at saka sa rabbit. Parang same lang po yung lasa. Masarap po. Talagang babalikan mo. Lalo na yung ano nila, yung tapang kabayo at saka yung pigar-pigar po ang masarap. Nung nag-business ako, doon ko na importante pala talaga yung pera, yung ipon mo, na hindi basta-basta kumikita. Aluwa mo rin ng ano talaga, pagmamahal, number 1. At babalik ang tao dyan. At hindi araw-araw Pasko still, pero may awa lagi ang Diyos na malalagpasan kung ano mo yung mga problemang dumarating kung ikaw ay may negosyo. Mula sa mga classic na local delicacies, dito sa Caloocan may pinagkakaguluhan. Meron daw ditong ulo ng dinosaur. Bilis, wala ka bag. Maliliit ang hakbang. Dinosaur. Naku, hindi Miss Susan. Ito po yun. Ang totoo niya, sinigang na ulo ng baboy ang putahing ito. Binansagan lang na ulo ng dinosaur dahil sa laki nito. Ang laki. Hello? Hello? Parang feeling ko nasa laboratory ako. May freckles siya. Sinlaki rin daw ang kitang dala nito sa negosyante na si Billy Joe. Pumapalo kami siguro ng 450, hindi siya bababa sa 350 ganun, na kilos. Alis araw-araw yun. Wow! Bigatin! Bago ang kanyang pamosong ulo ng dinosaur, nagsimula muna si Billy Joe sa pagbebenta ng mami noong 2016 hanggang sa naisipan na nga niyang isama sa menu ang sinigang na ulo ng baboy. Hindi ko naman talaga expect na ibibenta talaga yon kasi binili ko yung pag-ulam namin. Dito ko rin niluto sa pwesto na yon. Di nung nakita ng mga customer, para akin na lang yung isa. Hindi pang ulam namin yan eh. At saka hindi ko ibibenta yan, hindi ko binibenta. Sige na, para matikman namin, gumagano sila di. Hanggang sa nag-boom siya, hanggang sa daming dumadayo, kung saan-saang lugar. O siyempre, hindi magpapahuli ang inyong Mimasaur. Titikman ko mismo ang sinigang na ulo ng dinosaur. Malinamnam siya, yung sabaw niya. Is malinamnam. Pwede to, pwede. Masarap pagtanghalian to, masarap pagtanghalian. Ayun o. Ay, solid ang laman. Talagang hindi ako magtataka ko, ito'y dinudumog ang ulo ng dinosaur. Ang laki ng mata. Sa ngayon, unti-unti na niyang inaani ang ilang taon niyang pagsusumikap. Marami na rin ako naipundar. Nagkaroon din ako ng bahay. May bahay na rin ako, may lupa na rin ako. May mga sasakyan na rin. Ayun. Tapos, hindi na rin ako nagigipit sa era. Kahit pa paano, nagkaroon ka ng mayroon ka madadampot agad. Hindi kaya dati. Ang susi sa pagnegosyo hindi lang nakasalalay sa kakaibang konsepto. Nasa ating mga kamay pa rin kung paano ito palalaguin at patatagalin. Susunod sa Pera Paraan. Hindi lang naman mga pagkain ang patok i negosyo. Pwedeng kumita ng malaki if you think outside the box. Kapuso, hindi lang naman mga pagkain ang patok i negosyo. Pwedeng kumita ng malaki if you think outside the box. Dahil ang inspirasyon pwedeng nasa maduming sapatos, sa suot ng crush mong basketballista, o kahit yung mga regalo na iyong matatanggap. Pwedeng gawing inspirasyon para sa negosyo. From regalo to negosyo, ang mga room spray, hand wash, body wash, mugs and tumblers, dried fruit tea and jam, soy candle, diffuser at kumot,
hand towel set at blanket and mug set na personalized, pwedeng pagsamahin sa iisang kahon. Curated gift set, yan ang business idea ni Mark. Kasi dati may nagbigay sa akin ng blanket. Tapos ganun din sa akin, hinabi yan. Sabi ko, talaga? Parang nalaman kong hinabi sa mano-mano. Sabi ko, maganda tong gawing business kasi hindi pa siya common. Ang kanyang bright idea, ibida ang mga produktong gawang Pinoy. Na-appreciate ko kasi yung yung labor behind every product. Parang may history siya. And also, yung mga gantong product, pre-Spanish era, nag-exist na sila. So, sayang naman if hindi natin mape-preserve. Kaya ang pangalan ng kanyang negosyo, Hango, sa salitang Norte o North. Marami kasing possibilities para mabigyan ng opportunities yung mga kagaya nila. Since yung mga gumagawa ng mga gantong products, kahit anong age pwede sa community nila. Racket lang daw ito noon ni Mark, pero laking gulat niya nang tangkilikin ng kanyang produkto. Na-appreciate ko yung mga nagtiwala sa akin yung during the first few months na nag-start ako. Nakita ko na mas mas consistent yung sales. Maagang namulat sa hirap ng buhay si Mark. Kasi ko broken family. Yung tatay ko, hindi ko siya kilala. Lumaki lang ako sa lola ko kasi yung nanay ko nagtatrabaho dito sa Manila. Pero ngayon, talagang masasabi ni Mark na napaginhawa ng negosyo ang buhay ng kanyang pamilya. Pag naranasan mo kasi yung matinding hirap, ayaw mo nang bumalik, siyempre, di ba? So, gagawin mo lahat ng way para maging komportable yung buhay mo. And siyempre, para makatulong ka rin sa pamilya mo. Pamilya rin ang inspirasyon ng 24 anyos na si Abigail kung bakit siya nagsusumikap in life. Ang nagpapakinang sa kanilang buhay, sangkatutak na ginto. Sa maniwala kayo sa hindi, wala raw inilabas na kapital si Abigail sa kanyang napiling negosyo. Simula talaga ako sa walang-wala. Ang puhunan ko lang ay boka-boka lang sa buyer. Tapos, konting sales stock. Ang kanyang sikreto, pre-order basis tayo, sis. Nagsimula kami sa posting lang, nagkaroon ng buyer na isa. Hindi ako tumigil that time. Uhaw ako sa success. Isang kaibigan ang nagrekomenda kay Abigail na subukan ng pagtitinda ng ginto. Ang say ni Abigail, G for gold. Sobrang madaming available. Kaya lang, kailangan mo talaga makisama sa kanila. Trust ang pinaka-importante kasi hindi sila basta-basta magbibigay sa'yo ng ginto. Kasi ang mahal ng ginto. Nagsimula lang sa maliit na kwarto ang pagtitinda ni Abigail. Ngayon ay nakapagpatayo na siya ng kanyang jewelry shop kung saan pwedeng mag-walk-in ang mga bumibili. Meron akong client way back 2020. Bumili lang siya ng 35K. Ang value ngayon 70K na. Ganun kataas ang value ng gold habang tumatagal. Malayo na ang narating ng lakas ng loob ni Abigail maliban sa kanyang jewelry shop. Naparenovate na nila ang kanilang bahay at patuloy na nakatutulong sa kanyang pamilya. Kailangan mo ng sipag talaga, tas tiyaga. Kailangan mong gumawa ng paraan. Paano magbo-boom yung business mo? Buti hindi ako tumigil. Buti hindi ako naging mahina. Naging mas lalo pa akong lumakas. Marami rin ang kumikinang ang mga mata kapag nanonood ng basketball. Zoom in muna tayo sa mga suot nilang jersey, mga kapuso. Dahil ang mga sports uniform na yan, 3 points sa puso ng negosyanteng si Christine. Ang story ng jersey ko, syempre, ito yung naging buhay ko. Dito ko nakilala yung naging asawa ko. Simula nung nag-aaral ako, ito na talaga din yung tumulong sa akin. Naging source of income din talaga. Taray, negosyante na. Pumapag-ibig pa. Bago lang to sa Pilipinas that time. So, isa kami sa mga unang nagkaroon ng machine. Marunong ako mag-layout, mag-photoshop. So, kahit papano, hindi ako masyadong nangapa. Aminado si Christine na malaking puhunan ang kailangan para sa ganitong negosyo. Kinailangan nilang maglabas noon ng 1.2 million pesos para makabili ng sublimation printer at heat press. Pero ang kanyang say, worth it naman ito. Kapag peak season talaga, like Summer League, March, April, May yan, malalakas yan, kaya mong kumita ng 700,000. And kapag normal months, o hindi masyadong maraming liga, pwede ka mag-earn ng 300,000. Basta ano lang, sipagan mo lang para dumami yung projects mo. Sa pagpapatayo ng sportswear business, may mga importanteng bagay na dapat isaalang-alang. Porsigido ka, saka dapat alamin mo tong maigi. Kailangan marami kang oras para dito. Matuto ka mag-invest and mag-save ng money. Yung pera mo, paikutin mo. Pinatunayan ni Christine na talagang every jersey has a different story. Ang bawat sapatos, may kanya-kanyang kwento rin. Bawat dumi o sira sa sapatos, service rendered yan. Pero di ibig sabihin, goodbye sapatos na.
Kaya ang mag-asawang Bong at Suzette ginawang hanap buhay ang paglilinis ng sapatos. Superb kaya ang kita? Ang negosyo namin ay basic shoe cleaning services. Ginagawa namin na maglinis ng sapatos, mag-restore ng mga minor, yung mga rig-glue, tsaka nagre-restore ng konti, unyellowing. Ang panganay na anak daw ni Bong at Suzette ang naging inspirasyon nila para sa maglilimang taon nilang negosyo. 2018, nung nag-start po yung anak namin, sumali sa isang contest po sa GMA. Hello po, ako po si Sams David Engero. Siyempre, pag sa TV po, kailangan malinis yung shoes. Ay, karamihan ng shoes niya is white, sneakers. Nasubukan kong ako naglinis. Binilad ko po, nanilaw po siya, tapos natanggal yung mga dikit. So, sabi ko, maghanap kami ng mapapalinisan. Nanghinayang po ako kasi 500 per pair. Sinabi ko po din sa kanya, then nagkaroon po siya ng idea. Dahil wala akong hamon na inaatrasan ngayong araw, susubukan ko ring maglinis ng sapatos. Hello! Dala-dala niya, saan pupunta? Hindi, kasi balita ko daw. Naglilinis ka daw ng sapatos, maglilinis ka mamaya. Tama, may pupuntahan kami, dadaling ko na to. Ang dumi na nga, saan lupalop din na to? Naku, syempre, alam mo naman kung saan tayo pinapadala. Nagalag ko ni Shaira talaga eh. Maging work of art ko rin kaya ang sapatos ni Shaira Diaz? Na dito. Yan. Yung type po ng shoes niya, kasi leather po Leather siya. to. Opo. Pwede pong direktang cleaner na po ang gagamitin natin. Hindi na po natin ilalagay sa laundry. Ang dapat pala dito, parang ano ka lang, yung relax ka lang sa paglilinis. Parang naniniwala ka na malinis mo pa yung sapatos, di ba? Katakot-takot ang mansya ng sapatos mo, Shaira. Oh, ilang ulit pa yan. Tapos, pasado na ba ako? Yung paraan ng paglilinis, pasadong-pasado po. Yeah. Eto na Shaira, o diba? Super linis. Pinaghirapan ko yan. So, ito na mga kapuso. Ibabalik na natin kay Shaira yung kanyang pagkadumi-duming sapatos. Mami Sue, grabe naman yung sobrang dumi. What can you say? Uy, ang galing. Tinanggal namin pati yung dumi. Yung, di ba, hindi ka nagme-medyas? Nagme-medyas naman ako, Mami Sue. Ay, wow, Mami Sue, ang galing. Galing. Ako naglinis kaya nito. Ay, thank you po. I love it. Thank you, Vera Paraan. Nagsimula lang sa bahay sa puhunang 5,000 pesos, kumikita na sila ngayon ng Almost 100, 90 to 100,000 in a month po. Kada linggo umaabot sa 200 pairs of shoes ang nililinis nila. Ang laki ng naitulong niya. Nakakuha kami ng bahay, sasakyan, motor, tsaka siyempre yung mga ibang appliances or mga gadgets na kailangan ng aming mga anak, tsaka sa amin din, as savings. Sino mag-aakala na maduduming sapatos pwedeng kasangga sa bawat hakbang patungo sa pag-abot ng pangarap? Baka ang inspirasyon sa negosyong magpapayaman sa'yo nasa paligid lang, kaya tingin-tingin at linga-linga lang kapag may time. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Merry Christmas!